Parang may sariling isip ang aking kamay. Kusan tumaas ito at sinunod ang utos ni Rafael na yakapin siya. Pumikit ako, dinamdam ang bawat oras na kayakap siya. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras kami sa ganoong posisyon. Hiningaan ko lang ang sarili ko sa gusto niya. Nilimot ko kahit sandali ang sakit sa loob ko kay Rafael. Thank you, Angel. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko sa'yo. I will not do the same mistake again. This time, I will do my very best to be a better person. Hindi na kita ikukulong sa palad ko kung yan ang iniisip mo. Malaya ka nang gawin lahat ng gusto mo. Huwag lang ang iwan ako. Madamdamin niyang sabi. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Tahimik lang ako sa buong oras na magkayakap kami hanggang sa siya na mismo ang kumawala. Tiningnan niya ako sa mata. Kitang-kita ko ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mata. Kinulong ng kanyang kamay ang aking pisngi bago magsalita. Huwag mo kong iiwan ulit ha? Sabi niya. Kahit hindi sigurado sa sagot ay ngumiti ako sa kanya at tumango. Wala akong alam sa mga susunod na mangyayari. Pero sa ngayon ay hindi ako aalis. Hindi lang naman ako masasaktan. Iniisip ko din ang mga anak ko na mahihirapan sa sitwasyon. Thank you. I love you. Sambit niya tinampian ng halik ang aking pisngi. Dahil doon ay nabigla ako. Hindi naman niya ako binigyan ng pagkakataon para makawala sa kanya nang muli niya akong niyakap. Sunod-sunod na katok mula sa pinto ang narinig namin. Kumawala si Rafael sa pagkakayaka para buksan ang pinto. Bumulaga sa amin si Chloe at Clyde kasama ang dalawang babae. Base sa uniforme nila ay mga katulong ni Rafael dito sa loob ng bahay. Nanay, akala ko iniwan mo ko. Tumakbo si Chloe habang umiiyak at niyakap ako sa bewang. Nakaupo ako sa kama kaya naabot niya ako. Niyakap ko siya pabalik at inayos ang kanyang buhok. Sabi sa'yo, hindi aalis si nanay, Chloe. Sabi ni Clyde na nasa kanyang ama. Sinakop ko ang mukha ni Chloe at pinatingin sa akin. Namumula ang kanyang mata, basa ang kanyang mukha at sumisinghot pa. Pinunasan ko iyon gamit ang aking kamay at inayos ang kanyang buhok na humaharang sa kanyang mukha. Tahan na, hindi ka iiwan ni nanay. Sabay halik sa kanyang pisngi. Tumangutango naman siya sa aking sinabi at muli akong niyakap. Nakatitig lang ang dalawang lalaki sa amin ni Chloe nang tinawag kami ng isang kasambahay ni Rafael para kumain ng hapunan. Nauna kami bumaba ng mga bata dahil inasikaso pa ni Rafael ang kanyang sarili. Muli akong namangha pagbaba sa hagdan ni Rafael. Tanaw na tanaw ang buong paligid ng bahay. Hindi ka panipaniwala na siya lang ang naninirahan dito. Hindi ba't nakakaburyo kapag nag-iisa ka lang sa malaking bahay? Sa amin nga na maliit, kapag mag-isa lang ako'y nabuburyo na kaagad ako. Ano pa kaya kung ganito kalaki, di ba? Ma'am, dito po. Giya sa amin ng babae. Sinunod namin siya. Doon bumungad sa amin ang mahabang mesa. Maraming pagkain ang nasa hapag. Mukhang may piyesta sa handa. Hindi naman kami ganoong kalakas kumain. Naunang tumakbo ang dalawa dahil sa kanilang nakita. Hindi naman itong unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito karaming pagkain. Siguro namanghalang. Napasa po ko ng tingin habang paupo sa upuan dahil sa dalawa na nagbabangayan na naman kung ano ang pipiliin nilang ulam. Ang mga kasambahay naman ni Rafael ay hindi maitago ang ngisi dahil sa dalawa na nagdadaldalan sa harap ng pagkain. Masarap po ba yan, miss? Dinig kong tanong pa ni Chloe sa isang babae sa gilid. Opo, masarap. Gulay lahat tapos masarap? Mukhang nagsisinungaling ka, miss. Natikman mo na ba yan, miss? Muling tanong ni Chloe. Sinaway ko siya sa pagiging madaldal niya. Hindi naman ito aming bahay. Tumawa ang babae bago nagsalita. Natikman ko na yan, ma'am. Masarap yan, super. Hala, hindi po ako teacher. Huwag mo po akong tawaging ma'am. Chloe po ang pangalan ko. Ikaw po. Natawa ang babae at maging ang kasamahan niya. May kung ano ang binulong ng isa niyang kasamahan na ikinatango ng babaeng kausap ni Chloe kanina. Sinaway ni Clyde ang kapatid. Hindi nagpaawat si Chloe at inirapan si Clyde. Nagulat ako nang kinurot ni Clyde ang braso ni Chloe kaya umalangasaw ang kanyang pagsigaw. Mariin akong pumikit at pinigilan ang aking sarili na magalit sa kanilang inasta. Tatayo na sana ako sa aking kinauupuan nang makita ko si Rafael na tumakbo papunta sa gawin namin. Wala siyang damit na pang itaas at kitang-kita ang pagmamadali niya. What happened?
Alalang tanong habang nakatingin kay Chloe. Si kuya, kinurot ako. Dito. Sabay turo sa kanyang kamay. Masakit, tatay. Clyde? Sa boses ni Rafael, nag-aalangan siya kung ano ang sasabihin niya. Nang irap siya, tatay. Bastos yun. Ako ang kuya niya tapos iniirap-irapan niya ako. Paliwanag naman ni Clyde. Hindi mo pa rin dapat ginawa. Sabat ko na ikinatingin ang lahat sa akin. Di ba't paalala ko walang sakitan sa inyong dalawa? Clyde? Chloe, anong gagawin niyo? Bawi ko na lang sa aking sasabihin. Maraming tao ang nandito. Dinisiplina ko ang mga anak ko pero hindi sa lahat ng tao na nandito ngayon. Iba-ibang utak nila kaya iba-iba din ang iniisip nila kapag nagkataon na pinagalitan ko ang dalawa. Sorry na, Chloe. Hindi mauulit. Huwag mo kasi akong irapan. Nauna si Clyde sa pagsasalita. Tumahan ng kakaiyak si Chloe. Itinaas ni Clyde ang kanyang kamay at pinalanda sa bahaging kinurot niya. Kita kong pinisil niya ng konti na parang minamasahe ang braso ng kanyang kambal. Dinig ko ang pagbuga ni Rafael ng hangin bago siya umupo sa palaging pwesto ng kalalakihan tuwing kumakain. I thought something bad happened. Bulong ni Rafael nang makaupo. Nagsimula na kaming kumain. Habang kumakain ay nagkukwentuhan na naman si Rafael at Kambal na parang walang naganap kanina. Maging mga kasambahay sa gilid ay sinasama ni Chloe sa kwentuhan. Mabuti na lang hindi naiinis ang mga kasambahay sa daldal ni Chloe. Sinasagot naman nila ang mga tanong nito. Hala, wait nanay, sino ulit pangalan mo? Tanong niya sa mayordoma ng mansyon ni Rafael. Papaalis na sana kaming dalawa dahil nauna na si Rafael sa taas. Inisha ang pangalan ko, Chloe, pero tawagin niyo na lang akong nanay. Nesha. Nanay na din kita? Inosente niyang tanong na ikinahalakhak ng babae. Si nanay lang ang nanay ko po. Sabay yakap niya sa bewang ko. Naku, bata ka. Sige, Nesha na lang para bagats ako. Humahalakak na sabi ni Nesha. Ayos, Nesha. Sabay thumbs up ni Chloe. Ngumiti si Nesha sa kanya. Maging sa akin ay ngumiti din. Nagpaalam na kami sa mga kasambahay na nandoon at pumunta na sa itaas. Naligo sila at si Rafael ang nag-asikaso sa kanila. Natapos sila, ako naman ang nagbihis. Nakasuot na sila ng pajama at inihiga na sa malambot na kama. Itinaas kong kumot hanggang sa kanilang dibdib. Dito ka na matulog, nanay. Hindi ako sanay na wala ka sa tabi ko. Si Clyde, akmang aalis na ako. Nagkatinginan kami ni Rafael. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Mukhang wala siyang magagawa. Hindi matutuloy ang gusto niyang doon ako matulog sa kanyang silid. Dito kami matutulog ni nanay. Hinila pa ako ni Rafael pabalik at humiga kami sa magkabilaang dalawa. Birthday na namin! Sigaw ni Chloe. 3 araw na ang nakaraan simula nang dumating kami dito sa bahay ni Rafael. Talagang kaarawan na nila. Kahapon pa lang ay aligaga na siya at paulit-ulit na sinasabi na kaarawan na nila. Talaga, Chloe? Tanong ni Lily, isa sa kasambahay ni Rafael. 5 tao ang nandito sa bahay ni Rafael para mapangalagaan ito tuwing nililisan niya ang Isla Vera. Sa ilang araw namin sa bahay na ito ay nakilala na namin ang bawat tao. Nagiging close na nga ni Chloe dahil siyang araw-araw na sumasama sa mga kasambahay at nagkukwentuhan kahit na alam kong nakakaabala na siya. Simula noong napunta kami dito, hindi na umalis si Rafael. Pero na lang kung talagang kailangan talaga siya sa trabaho niya. Akala ko ang mall lang iyong pagmamayari niya dito. Meron din pala siyang farm dito sa La Fera at may share sa isang hotel na pagmamayari ng kanyang kaibigan na under construction ngayon sa La Fera 2. Nakakabilib lang si Rafael. Dati palang maalam at magaling na siya sa business industry. Ngayon ang tayog na ng narating niya. Ano kayang nararamdaman ni Senyora ngayon? Siguro, sobrang proud niya sa anak niya kahit matigas ang ulo noon. Angel, aalis muna ako. Bulong ni Rafael sa akin. Napatingin ako sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong ko. Kaarawan ng kambal kaya nagtaka ko. Madam Gibbs, hindi naman kita masasama dahil alam kong hahanapin ka nila. Mas mabuting ako na lang ang aalis para hindi nila mahalata. May surpresa ka sa kanila? Muli kong tanong na ikinatango niya. Hindi ko maiwasang mapangiti.
Akong bahala sa lahat. Huwag mo silang palalabasin sa pool area. They already decorated the balloons and some stuffs there. They already cooked and all. Kukunin ko lang ang cake. Sana hindi ka nalang naggastos. Pwede namang spaghetti. Masaya na sila. Napatingin ako sa dalawa na nakadapa sa malapad na sofa ni Rafael. Nanonood sa cellphone. They are already 4 years old. But my first experiencing their birthday. I want them to feel my love. Nawala man ako sa buhay nila sa mahabang panahon, sana tumatak sa isip nila na nakasama nila ako at maligaya ang kanilang kaarawan sa piling ko. Paliwanag niya. Sa mga araw ko dito sa loob ng mansyon ni Rafael, nakikita ko talaga ang pagiging soft niya. Hindi na yung harsh magsalita. Alam niyo yung nakakabasag-baso? Nawala ko lang iyon nung sinagot ko. Ngayon parang dumoble ang kanyang pagiging malambing. Palaging parang hinahaplos ang puso ko sa mga matatamis niyang salita. Yun ang kinababahala ko sa mga susunod na araw. Bahala ka kung yan ang gusto mo. I really need to go. Nagulat ako nang bigla niyang hinalikan ng pisngi ko bago pumunta sa dalawa para magpaalam. Kita ko ang paghalik sa kanya ng dalawa at bumalik na din sa gawi ko. Muling nagpaalam at tuluyan ang lumabas sa malaking pintuan. Naglakad akong palapit sa dalawa at nakinuod sa kanilang pinapanood. Ilang minuto kami sa ganoong posisyon nang nagpasya akong maligo na sila para pagdating ni Rafael ay maayos na silang dalawa. Hindi naman sila umangal at na-excite pang maligo dahil magbababad na naman sila sa malaking bathtub sa kanilang silid. Bakit wala pa si tatay? Sabi niya babalik siya kaagad. Sambit ni Chloe habang inaayusan ko ang kanyang buhok. Mamaya, babalik na si tatay, Chloe. Si Clyde. Ipinagpatuloy ko ang pagtitirintas ng kanyang buhok hanggang sa natapos at inayos ko ang kanyang dress. Nung unay nagtanong siya kung bakit ganito ang kanyang damit at wala naman kaming pupuntahan. Ang sabi ko lang ay kaarawan nila kaya kailangan nila maging maganda at pogi. Nanay, kuhanan mo kami ni Kuya Clyde ng larawan. Ngumiti naman ako at tumango. Binigay ni Clyde sa akin ang cellphone bago pumunta sa gilid ni Chloe. Pinaayos ko sa kanila ang kanilang posisyon bago ko pinindot para makuhanan sila ng magandang litrato. Hindi ko alam kung ilang shots ang nakuha ko basta alam ko ay magaganda ang mga iyon. Iniwan ko muna sila saglit para ang sarili ko naman ang aking asikasuhin. Kagaya ni Chloe, nagsuot din ako ng dress na kulay puti. Wala naman akong gaanong dala na damit. Bumalik ako sa kanilang silid at natawa ako sa kinasaksihan. Si Clyde na todo kuha ng litrato kay Chloe habang si Chloe naman ay post din ang post. Nang makita ako, kaagad silang umayos. Patingin nga. Kinuha ko ang cellphone kay Clyde. Halos tumawa ko na makitang half lang ng ulo ni Chloe ang kita sa halos litratong nakuha ni Clyde. Dahil doon ay pinanggigilan ko silang dalawa at dinig ko naman ang kanilang tawa. Ilang minuto kaming nandoon nang tinawag na kami ni Lily. Alam ko naman ang ibig niyang sabihin kaya dinala ko na ang dalawa sa baba. Nakaharang ang makapal at malaking kurtina sa parte ng swimming pool area dito sa loob ng bahay ni Rafael kaya hindi natatanaw ang nandoon. Wala din silang kaalam-alam sa mga nangyayari. Dinala ko sila sa pool area. May kung anong pumutok kaya maging ako ay napatalon din sa gulat. Happy birthday! Nagulat ako sa akin nakita. Ang akala ko kami-kami lang. Yun pala'y may 4 pang kalalakihan na kasama si Rafael sa pagsigaw noon. Kaagad na tumakbo ang dalawa papunta sa kanilang ama. Naiilang naman ako nang makita si Sir Hero at Simon na nandito din kasama ng mga pamilyar na kalalakihan na umiinom din doon sa club. Hayden. Tito Simon! Sigaw ni Chloe na umalingasaw sa lugar. Niyakap ni Chloe si Simon at sinuklian naman ito na lalaki. Tama na yan. Anak ko yan, hindi sa'yo. At talagang kinuha ni Rafael ang anak kay Simon. Daniela, come here. Sigaw niya at pinaypay pa ang kanyang kamay. Naiilang na pumunta ako sa gawi nila. Nahihiya ko pang tinakpan ang aking muka nang malapit na ako sa kanilang gawi. Kinuha yun ni Simon at ginulo pa ang buhok ko. Pa-baby, si Daniela. Biro pa niya. Sinapa ko ang kanyang tiyan at pumunta sa gawi ni na Rafael na matalim na nakatingin kay Simon. Kinuha ko ang kanyang mukha gamit ang aking kamay at pinatingin sa akin para makuha ang kanyang inis kay Simon. Nanay, ang laki ng cake. Doon nakuha ang atensyon ko. Inalis ko ang aking kamay sa kanyang pisngi at binuhat si Clyde na nagsalita. Tara na, party-party na. Sabi ng isang lalaki.
Parang noong last year lang, nasa bahay tayo ni Eric dahil sa birthday ng anak niya. Tapos ang nangyari si Rafael naman na may shotgun birthday party. Ano to? May sumpa ba ang pagkakaibigan natin? Bakit kayo tinatakbuhan? Mahabang saad naman ng isa. Tahimik ka dyan, Sid. Baka ikaw ang sumunod sa amin. Si Rafael sa kaibigan. Asa ka? Gago. Hindi ako duwag kagaya mo. Tsaka guwapo ako. Walang may mangangahas na iwan ako. Sabay, pagwapo ng lalaking nagngangalang Cydril. Hindi na umangal pa si Rafael at tinayaan na ang kaibigan na may tuliling daw. Base sa bulong niya sa akin. Sunod na pinakilala ni Rafael ang kanyang mga kaibigan sa akin na sa tingin ko ay mababait naman. Hindi na ako nakinig sa kanilang usapan dahil kinilabit ni Clyde ang aking dress kaya itinuon ko ang aking atensyon sa kanya. Ipinagpaalam kong aking sarili na aalis muna at para makapag-usap din sila na magkakaibigan. Bakit anak? Gusto kong pumunta doon, nanay. Tinuro niya ang lamesa na pinaglalagyan ng pagkain. Nanlaki ang mata ko na nandoon na sa Chloe at katsikahan na ang mga kasambahay na itinuturing na niyang kaibigan. Dinala ko din doon si Clyde. Binuhat ko pa para makita ng tuluyan ang cake na binili ni Rafael para sa kanila. Simpleng cake lang iyon. Walang masyadong disenyo pero kita sa brand na mamahaling shop ang pinagbilhan ng cake. Nagsimula na ang kainan. Tahimik lang ako sa isang gilid habang kumakain. Kanina tumawag sina Rachel at Reyna at Bernie via video call. Nasa labas ng bansa sina Reyna at Bernie dahil sa isang photoshoot ni Reyna sa isang mamahaling brand ng damit. Stylist ang bakla kaya sumama. Si Rachel, busy kaya hindi nakapunta sa birthday. Ayos lang naman, nakita naman sila ng dalawa kahit papaano. Tulala ka ata, Daniela. Napatingin ako at si Simon na nanggugulo na naman. May iniisip lang. Si Rafael na naman oh. Ikaw ha, masyado kang obsessed sa kaibigan ko. Isang sapak sa braso ang iginawad ko sa kanya. Kumusta sa feelings? Nasabi mo sa kanya? Nalaman niya? Masaya ka ba? Sunod-sunod niyang tanong at nagseryoso ang kanyang mukha. Bumuntong hininga ako at tiningnan ang mag-ama na kumakain sa isang pang-table kasama ang mga kaibigan ni Rafael. Sa totoo lang, hindi ko alam. Masaya ako na natatakot. Ha? Masaya ako dahil masaya ang mga anak ko. Masaya din naman ako sa kinalabasan pero may parte sa akin na natatakot ako. Natatakot ako baka maulit ang nakaraan. Natatakot ako masaktan ulit, lalo na mga anak ko. Pag-amin ko, dinig kong ibinaba niya ang kubyertos at seryosong tumingin sa akin. Mapagkakatiwalaan naman si Simon. Hindi naman siya ang tipo ng tao na magsasabi ng saloobin mo sa isang tao. Matago siya sa seryosong usapan. Yun ang gusto kong ugali niya. Nagdududa ka sa gawin ni Rafael? Tumango ako sa kanyang tanong. Hindi kita masisisi dyan, Danny. Isang beses ka na niyang nasaktan. Alam ko yun pero pwede mo bang buksan ulit ang puso mo sa kanya? Hindi madali pero subukan mo lang. Paano ko masaktan ulit ako? Kami. Pero kita ko naman kay Rafael na bumabawi siya. Sa ilang araw namin dito, nagsisikap naman siya. Nagiging mabuti siyang ama sa dalawa at bumabawi siya sa amin. Alam kong galit lang siya noon kaya nasabihan niya ako ng masama pero ang sinabi niya sa maraming tao ang masakit. Hanggang ngayon hindi ko pa din alam ang totoo. Kung asawa niya ba talaga si Sofia. Paano kung masaktan ulit ako, Simon? Paano? Advance mo mag-isip masyado? May tiwala ako sa kaibigan ko. Siguro naman hindi niya gagawin ang kagaguhang ginawa niya sa'yo dati. Lalo na natupad ang hiling niya bilang ama. Swerte pa siya dahil ikaw ang ina. Inirapan ko si Simon. May pinag-usapan ba sila ni Rafael kaya niya sinasabi ang lahat ng ito sa akin? Hindi naman niya siguro kakampihan ng kaibigan niya. Ngayon nakikita din niya siguro ang pagsisikap ni Rafael sa dalawa. Just try. Huling sabi niya at doon na umupo kina Rafael. Buong oras ay nakatingin lang ako kay Rafael kasama ang kambal habang naliligo sila sa swimming pool. Pagkatapos ng pagkain kanina ay umalis din ang mga kaibigan ni Rafael dahil sa kanilang personal na dahilan. Sa forma nila kanina, kitang-kita na wala silang balak mamalagi. Halos lahat sila ay naka-business suit at parang minadali ni Rafael sa pagpunta dito.
Tinig kong humalakak si Chloe dahil tinalsi kanya ng tubig ang ama sa muka. Cute na cute siya sa kanyang two-piece swimsuit na kulay dilaw, habang si Clyde at Rafael ay nakahubad ng pang-itaas. Nilapit ko ang aking upuan papalapit sa kanila at kinuhanan ng litrato gamit ang cellphone ni Clyde. Napatili ako nang sumunod na ako ang kanilang binasa. "Wag, Chloe! Clyde!" May banta sa aking boses at sinunod naman nila iyon. Muli silang naglaro. Tawa lang ako ng tawa dahil sa kawawang Chloe na hindi nilubayan ng kanyang kuya sa pagbasa. Hindi na niya nakayanan, si Clyde ay humingi na ng tulong sa ama. Yumakap na siya sa leeg ni Rafael. Prinotektahan naman siya ng ama kaya mag-isa na lang si Clyde. Nasa kalagitnaan kami ng kasiyahan nang lumapit ang isang kasambahay sa amin. Tinawag ng kasambahay si Rafael at nakuha naman nito ang atensyon ng lalaki. "Sir, nandito si Senyorita Remy," magalang nasabi ng kasambahay. Umapaw ang kaba ko sa akin dibdib nang marinig ang pangalan na Senyorita, ang nanay ni Rafael. Wala akong ideya kung alam niya na may relasyon kami dati ni Rafael kaya kinakabahan ako sa magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang lahat ng ito. Binuhat ko ang dalawa paalis sa swimming pool. Hinubad ang floater na nakapulupot sa kanilang bewang. Nagtaka na nagtanong ang dalawa kung bakit ko yun ginawa ngunit hindi ko sila sinagot. Akmang aalis na sana kami doon nang masalubong namin si Senyora Remy. Kaagad na umiba ang kanyang mukha. Sumisigaw ang kinang-kinang sa mga alahas sa kanyang katawan. Kay taas ng kanyang kilay nang makita ko. Kitang-kita pa rin sa mukha niya ang pagiging istriktong ina at asawa. "You're here, Daniela," sabi niya na rason kung bakit ako kinilabutan. Excuse me po. Aalis na po kami." Magalang kong sabi. No. "Why are you here?" Pigil niya sa akin bago tinapunan ng tingin ng dalawa. "At sino ang mga batang ito?" Sabay turo niya sa dalawa. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ang sagot niya o hindi. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa relasyon namin dati ni Rafael. Malamang magugulat siya kapag sinabi ko na anak namin ni Rafael ang kambal. Hindi niya iyon matatanggap lalo na't isa nila akong katulong dati. Kinagat ko ang aking bibig. Akmang sasagutin ko na ang tanong ni Senyora nang inunahan ako ni Rafael sa pagsagot. "May kids. Ma, please, don't ruin this day. Kaarawan ng mga anak ko." Ramdam ko ang pagyakap ni Rafael at ilang segundo lang ang malamig niyang kamay ay humawak sa bewang ko. Mariing tiningnan iyon ni Senyora kaya patago kong tinapik ang kanyang kamay. Ngunit hindi ako nagtagumpay sa pagkuha dahil mas lalong humigpit ang kanyang hawak sa akin. Napakagat ako ng labi dahil sa hiya. "Talaga bang sa'yo yan? Hindi ka sigurado, Rafael? Huwag kang padalos-dalos ng desisyon. Baka magamit ka ulit ng babaeng yan. Hindi mo alam na manlalalaki." Pinutol ni Rafael ang kanyang sasabihin. "Stop, ma! Kung ayaw mong paalisin kita sa pamamahay ko." Mariing sabi ni Rafael. "Rafael!" Saway ko sa mahinang paraan. Hindi ko gustong masaksihan ng kambal ang mga pangyayaring ito lalo na't nandito si Senyora. Ngayon lang nakita nila si Senyora at nakakatakot pa ito. Ramdam kong yumakap na silang dalawa sa aking bewang nang tinitigan sila ng mariin na Senyora. Maging ako'y natakot din sa kanyang ekspresyon, kaya minadali kong umalis doon. "Excuse po," sabi ko't dali-daling naglakad kasama ang kambal, paalis sa parte na iyon ng bahay ni Rafael. Iniwan namin ang mag-ina at dumiretso kami sa taas kung saan nandoon ang silid ng kambal. Nasa hagdan na kami nang marinig ko ang pag-iyak ni Chloe. Hinarap ko siya at binuhat para mapatahan. Pumasok kami sa silid at nagtungo kaagad sa CR. Nagkukulay lila na ang labi ni Chloe dahil sa lamig at takot niyang pinagsama. Tana, ani ko habang pinapaliguan siya. Tahimik lamang si Clyde habang nasa ilalim ng shower na malayang bumubuhos sa kanyang ulo. Natapos si Chloe, sunod naman ay si Clyde. Minadali ko ang pagtapos para makabihis na sila. Kinuha ko ang tao at pinulupot sa kanilang katawan. Lumabas kami ng silid at binihisan ko silang dalawa. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Rafael at Senyora.
Magagalit talaga si senyora kapag nalaman niya na ang kanyang respetadong anak ay kasama ng isang dati nilang katulong. Hindi lang iyon, may sariling pamilya na din si Rafael at nandito siya sa La Fera na parang wala siyang naiwang pamilya. Suminghot-singhot si Chloe na katatapos lang ng kanyang pag-iyak. Natakot daw siya kay senyora kaya siya umiyak kanina. Nakakatakot naman talaga. Maging ako'y naramdaman ko din ang ganoon nang nakita siya at nasalubong pa. Halos namutla nga ako sa kaba. Napaigtad ako sa pagkakaupo nang bumukas ang pinto. Iniluwa doon si Rafael na nakabihis na. Kaagad siya lumapit sa dalawa't niyakap. Bakit umiiyak ang Chloe ko? Tanong niya sa anak nang muling umiyak si Chloe sa kanyang bisig. Natatakot ako. Sa babae, tatay. Humihikbi nitong sabi. Huwag kang matakot. Lola mo yun. Ganun lang talaga ang expression niya. Malambing na wika niya. Hindi na nagsalita sa Chloe at muli na lang yumakap sa kanyang ama. Nakatitig lang ako sa kanila habang sinasabihan sila ni Rafael ng tungkol kay senyora. Gumaan naman ang loob ni Chloe. Tumahan siyang muli at sumunod sa kapatid para manood ng paborito nilang pinapanood. Doon sila pumwesto sa castle. Huwag mo kong iwan, Daniela. Kaagad niyang sambit nang nawala ang dalawa. May kailangan ba ako malaman, Rafael? Umiwas siya ng tingin at binasa ang kanyang bibig bago magsalita. Wala naman, Daniela. Baka kung anong marinig mo kay mama at iwan mo ko. Muli siyang tumingin sa akin. Wala naman ako planong iwan siya. Pwera na lang kung may gawin siyang ikasasakit ng kambal. Hindi inaasahan na itong araw pa talaga pumunta sa senyora sa bahay ni Rafael. Hindi naman siya mapapaalis dahil anak niya ang nagmamay-ari. Hindi kami aalis, Rafael. Sinabayan ko ng ngiti para ipakita na sigurado ako kahit na iba ang sinasabi ng kaloob-looban ko. Niyakap niya ako at niyakap ko din siyang pabalik. Alam kong wala akong karapatan na angkinin siya dahil may sarili na siyang pamilya pero hindi ko maiwasan. Siya ang unang lalaking minahal ko ng ganito. Sa kanya ako nahulog ng ganito. Kahit anong pigil ko, wala. Nahuhulog pa rin ako. Susubukan ko ang sinabi ni Simon na bigyan ko siyang muli ng pagkakataon. Bubuksan ko muli ang puso ko sa kanya. Muli ko mambuksan. Gusto ko munang malaman ang rason kung bakit niya ako sinaktan dati. Dahil doon nagsimula lahat ng dagok sa buhay ko. Nawala ang 2 taong pinaka-importante sa buhay ko. Pinatawag kami ni senyora dahil magsisimula na daw ang hapunan. Busog pa ako dahil sa kinain ko kanina pero ayokong maging bastos na hindi ako makisali sa hapag lalo na't nandito si senyora. Daladala ko si Chloe habang nauuna naman ang 2 lalaki na magkahawak kamay. Kahit na sinabihan na ni Rafael si Chloe na mabait si senyora, mukhang may takot pa rin ang bata sa kanya. Nakarating kami sa hapag. Nandoon na si senyora at parang hinihintay kami. Ang upuan ni Rafael ang ngayong inuupuan niya kaya tumabi si Rafael sa amin. Nasa kanan kaming lahat. Pinakadulo si Chloe na sinusulyapan sa senyora. Nagsimula ng kumain ay tahimik lang kami. Tanging kubyertos lang ang naglilikha ng ingay. Ay! Nagulat si senyora na malaglag ang kutsarang hawak ni Chloe. Sorry po. Mahinang sambit ni Chloe. Ano ba yan? Hindi ka ba tinuturuan sa inyo ng maayos kung paano kumain ha? Ang bastos nyo! Tumayo si senyora at tinapon ng maliit na towel sa kanyang plato. Kaagad na yumakap sa akin si Chloe at sunod-sunod na humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Umigting ang panga ni Rafael nang tumayo sa kanyang upuan at kinuha si Chloe sa akin. Umiling-iling ako sa mga nangyari. Si Clyde naman ay tiningnan ang daan kung saan lumisan si senyora. Hindi naman sinadya ni Chloe na malaglag ka. Mahinang boses na sabi ni Clyde. Huminga ako ng malalim at nilisan na lang din ang hapag kasama si Clyde. Nauna kaming pumasok sa silid habang sina Chloe at Rafael ay naiwan doon. Hindi ko alam ang mangyayari. Nung una maganda pa ang simoy ng hangin sa bahay ni Rafael pero nang dumating si senyora, parang nakakatakot nang gumalaw. Kinabukasan, maaga ko nagising dahil sa paggising ni Rafael sa akin na magtatrabaho. Nung unay pinigilan ko siya at huwag na munang pumasok dahil nandito si senyora sa loob ng mansyon. Ngunit hindi daw pwede dahil kailangan siya sa farm na pinagmamay-ari niya. Doon, wala na akong magawa kundi hayaan siya.
Kasalukuyan ako nagpapainit sa labas ng bahay. Tulog pa ang dalawa kaya hinayaan ko na muna. Dinidiligan ko ang mga halaman dito sa malawak na bakuran ng mansyon kasama si Nesha at Lily. Wala naman akong nagagawa dito sa bahay kaya tumulong na din.